Director Patrick, ano po yung job outlook ng Pilipinas pagdating naman po sa ngayong 2026, no? Like aling mga sectors ang inaasahang na mag-hire po ng marami? Thank you po, Director Patrick. Thank you, Ma'am Jackie. Unang-una po gusto nating ipaalala po sa ating mga taga-subaybay, no, na base po sa pinaka-latest na report ng Philippine Statistics Authority, no, mula po nung nakaraang taon na November 2024, tayo po ang ating pong employment rate ay nasa 96.8 at ngayon pong latest reporting na November 2025, ito po ay bumaba sa 95.6. Narinig naman din po natin ito sa mga press conferences po ng PSA at ng iba pang mga kasama nating government agencies, no. Pero ang importante pong tignan dito ay nandoon pa rin tayo sa ating target range, no, which is 95 to 96% po for 2025. At maganda pong tignan natin kung ano yung mga industriya at klase ng mga trabahong inaasahan pa rin po nating magiging patok ngayong 2026 at batay na rin po sa pinaka-latest na report natin, no, ang mga top 5 active vacancies natin sa ating online portal sa PhilJobNet po ay ang mga sumusunod: call center agent na nasa 13,400 vacancies, cash or finance collector na nasa 13,000 vacancies, production machine operator, 7,500 vacancies, production worker, 5,300 vacancies, at customer service assistant na nasa 4,400 vacancies. Kasabay po niyan, patuloy po tayo nagmo-monitor ng mga tinatawag nating in-demand, hard-to-fill at emerging occupations. At unahin na po natin o tutukan natin yung IT BPM sector, no, batay po sa aming report, at mag-share lang po ako ng ibang mga posisyon, no, doon po sa in-demand ng mga occupations sa IT BPM. Kabilang po dito yung virtual assistant, software developer, customer service representative at technical support staff. Kasama po niyan yung mga tinatawag nating hard-to-fill occupations o yung mga vacancies na nangangailangan ng high-skilled level po na mga qualifications. Kabilang po dyan yung ating mga IT support specialist, web developers or designers, product development specialist, software, cybersecurity specialist. At kabilang din po sa monitor natin yung mga emerging occupations katulad po ng AI machine learning engineer, data scientist, robotic process automation developer, at business intelligence analyst. So ito po yung mga inaasahan nating magiging mga klase ng vacancies ngayong 2026 at patuloy po nating binabantayan, no, yung pagre-report po ng mga kumpanya ng mga tinatawag nating in-demand, hard-to-fill at emerging occupations po para sa taong 2026.